Oo, grabe. Oh, what can you say about Senator Marcoleta and Kong Mike Defensor to be sued? Yung kanilang plunder case. Hindi ko magets kung bakit plunder yung ikakaso sa kanila. Siguro yung mga regular mga siguro inciting to sedition, mga libel, sedition, siguro mga ganon, cyber libel, mga ganon siguro pwede nilang i-file kay Senator Marcoleta. Pero kung ang ifa-file nila na case kay Senator Marcoleta, thank you kay Lanzu, thank you very much. Pero kung ang i-file nila kay Senator Marcoleta at saka kay Mike Defensor is plunder, unang-una si Mike Defensor, papaano siyang magkakaroon ng plunder case? Hindi naman siya taga-gobyerno. Wala naman siyang pera ng gobyerno na dinispalko. Unless meron siyang pera ng gobyerno na dinispalko during his time as a congressman and as a secretary nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, pwede. Pero kung yung ngayon, yung mga pinaggagawa ngayon ni Senator ni Congressman, dating Congressman and Secretary Mike Defensor, I don't think may plunder doon. Kasi ang plunder is kung meron kang pera ng taong bayan na ninakaw. Ang magnanakaw dito sa Pilipinas, hindi ba yung mga congressman at saka yung mga nasa Malacanang, yung mga taga-DPWH, yung mga taga-DOH, hindi ba yan yung mga magnanakaw? Dapat yan yung finafailan ng mga plunder cases. Ito naman si Rodante Marcoleta, papaano namang magiging plunderous yung kanyang election related election related na issue or ikinakaso sa kanya. Human trafficking kay Kong Mike. Kung human trafficking, pwedeng i-file 'yon. Oo, pero kung plunder, kasi nakita ko kanina sa Facebook, plunder cases to be filed. Kanina kasi nagpe-press con si sino ba to? Nagpe-press con si Boying Rimulya. Oo. At saka tinan mo si Boying Rimulya nagpe-press con. So sinasabi ninyo na human trafficking yung kay Mike Defensor. Bakit ombudsman? Bakit ombudsman? Hindi ba dapat normal na korte ang humahawak ng kaso nito ni Mike Defensor? Bakit ombudsman? Bakit ombudsman ang nag-press conference at nagbibigay sa atin ng information, nakakasuhan si Mike Defensor ng human trafficking? Hindi naman taga-gobyerno si Mike Defensor. 'Di ba? Kasi ang under lang po ng jurisdiction ng ombudsman natin is yung mga nakaupo sa gobyerno na may mga kaso related sa kanilang pagfa-function as a government official or officer of the government, 'di ba? Si Mike Defensor, hindi naman siya taga-gobyerno, wala naman siyang posisyon sa gobyerno. He's a private person now. Bakit ang nag-aano sa kanya, ang nag-press con para sa pagkakaso sa kanya is ombudsman. So kapag ombudsman, alam naman natin sinong appointed or nag-appoint sa kanya. 'Di ba? Ang nag-appoint sa kanya, Malacanang. So, ibig bang sabihin nito, nagtatanong tayo ibig bang sabihin nito Malacanang ang may gusto na makasuhan ng human trafficking si Mike Defensor? Dahil ba si Mike Defensor ay kritiko ng gobyerno na ito, kaya ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno para sa mga kritiko? Alam na naman natin na ganyan talaga yung ginagawa nila, pero 'di ba? Nakakapagtaka lang na ombudsman is talking about the case to be filed against dating congressman Mike Defensor. Hindi na siya taga-gobyerno ngayon. Maintindihan ko siguro kung yung kay Marcoleta. Although, yun nga yung sinasabi natin na kapag ka election related na kaso, hindi ba dapat ang naghahawak niyan is COMELEC, hindi ba? Kasi si Marcoleta, ang issue ni Senator Marcoleta, ang issue niya is tumanggap daw siya ng pera tapos hindi niya dineclare sa kanyang sose or yung parang diyan mo ilalabas yung ano yung ginastos mo nung eleksyon. So, election related na concern yun. So, dapat ang nag-handle nun is COMELEC. And as far as I know, parang kung hindi ako nagkakamali, di ba parang dinismiss na yan ng COMELEC. So bakit plunder ang kaso ni Marcoleta at bakit ombudsman plunder
okay yun. Pero bakit plunder? Yun ang tanong doon. So, yun ang masasabi ko diyan sa diyan sa issue ng pagkakaso kay dating Congressman Mike Defensor tsaka kay Senator Rodante Marcoleta. And alam naman natin na yung pagkakaso kay Senator Rodante Marcoleta is para maano din siya, para siya ay maaresto, tapos para siya ay hindi naman disqualify, masuspend sa kanyang ganap bilang isang senador. Oy, thank you very much kay Angie Morales. Mabuhay ka. Salamat sa mga nagpapakulay ha. Mabuhay kayo. Miss na miss ko na yung pakulay ninyo. Ang ganda talaga tignan kapag ang liwanag ng ating chat. O lalong-lalo na kung minsan lang tayo nagva-vlog. Huwag kayo mag-alala. Kapag makulay na makulay ang chat na yan, magla-live pa tayo ulit memya at pag-usapan natin lahat yan. O, di ba? Yun yung dito nakakapagtaka dito. Ang gusto lang talaga nilang mangyari is yung kanilang pinagkakalat ngayon na mabawasan yung mga senators sa minority para mabawasan yung numbers to convict. Pero tandaan ninyo na kapag nababawasan yung numbers to convict, nababawasan din yung numbers to dismiss yung kaso. So, okay lang din. Ay, salamat kay Sarah Nakamura. Mabuhay ka. Domo arigato gozaimasu. Oh, ayan. Ang sarap talaga pagka makulay o ginaganahan tayo mag-discuss. So, ayun mga bossing. Yun lang talagang gusto nila mangyari, mabawasan yung numero para ma-impeach sila si VP Sara. Kasi there is no way talaga to impeach VP Sara Duterte. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap